yan dayo. At sa panibagong adventure na to, sinigurado namin mas makakasurvive ang bawat isa. Sa pagkakataong ito, mas nilagyan namin ng thrill na malayo sa nakasanayang konsepto na kung saan mas challenging dahil magsusurvive kami sa gitna ng gubat. Walang tubig, walang matutulugan at walang pagkain. Dahil lahat na kailangan namin, kailangan dito sa gubat manggaling. What's up mga kadayo? Meron naman po tayo panibagong adventure kung saan magsusurvive tayo sa maliblib na gubat. Na kung saan walang pagkain, walang tubig at walang matutulugan. Ngayon samahan nyo kami na mag-survive dito sa gitna ng gubat na lahat ng kailangan natin ay dito lang natin kukunin. Gagawa muna kami ng matutulugan. So magsiset up kami dito ng maliit na pwede namin mapagstayhan. Nakita nyo walang tao. At ngayon gagawa lang kami ng isang bagay na pwede namin pag-istayan. Simulan na namin kumuha ng mga kawayan. Naputol-putol na po namin ang mga kawayang ito. Ngayon itatayo na namin mga kadayo. Hahanap lang po kami ng panali. At sinimulan na nga namin maghanap ng mga panali sa pamamagitan ng mga halaman. So yung nagbaka lang, kung saka-saka, matatayo namin to. At meron na kaming isa, kung saka-sakali. Hindi ganun kadali yung mga kawayan na tinatali natin, tinatayuan natin. Kasi meron siya parang mga balahibong puti na tumutusok sa balat kaya masakit. Hawakan ko pre. Ganito ang gagawin natin. Magtatayo pa tayo ng isang ganito pa. Tapos, sa gitna nila, sa taas nila, maglalagay tayo ng isa pang kawayan. Yes. Ganoon na lang para mas matibay. Yes. Tara. Matibay na to, men. At sa pagkakataong ito, mas sinigurado namin matibay yung bahay na gagawin namin. Oh. So habang pinapatibay, diwa ako ba yung bahay natin. Maghahanap naman ako ng pwede nating pampatibay dito sa kabila. At ngayon na itayo na nga namin yung bahay na tutulugan namin, ay mas sigurado naming safe at matibay. Grabe, sobrang hirap. Itong klaseng bahay pa lang, na wala pang mismong cover. Ang hirap na. At ang dami pang umano. Ayun o, tingnan nyo guys o. Ang daming puti-puti sa kamay o. Ayan ang sobrang sakit guys. So this time, natayo na namin yung skeleton. Matutulugan namin. Ngayon, maghanap na naman kami ng pang cover para makaiwas kami sa anumang lamig o init ng panahon. Medyo mahirap kasi hindi ganun kalala yung mga dahon dito. Hindi namin alintana ang init sa gitna ng ugubatan na to para makahanap lang ng dahon o cover para sa aming matutulugan. At sa sitwasyong ito, sinigurado namin makahanap kami ng dahon na pang-cover sa aming tutulugan. At ito naisip namin, ang dahon ng saging. Dahil mas malaki, mas malapad. Makakasurvive ka dito sa gubat pero sa kagat ng insekto, hindi ka makakalagpas eh. Then, habang nangunguha kami dito ng dahon na pang-cover sa tutulugan namin, pre, may nakita akong ilog dito. Gusto kong puntahan. Gusto nyo ba makita yung nakikita ko ngayon? Pre, papakita natin sa kanila yung nakikita natin ngayon. Ilog dito. Oh. So pag nakabit na natin to, maghanap muna tayo ng mainomang tubig. Kasi kanina pa ako nauuhaw. Balita ko, wala pang bukal sa lugar na to.
Gawa naming tulugan, pansamantala. Sa mga oras na to, maghahanap kami ng may inom na tubig. Napulot lang namin to. Pagtsatsagaan po namin to kasi babanlawan namin kung saan kami makita ng rain water. At binalikan nga namin yung ilog kanina para makainom at makapag-igib ng tubig. At sa pagkakataong ito, wala kaming nahanap na medyo malinis na tubig. Pag tinatapakan siya, lumalabo. Tsatsagaan natin na i-filter yung tubig na to para meron tayong mainom. Sinubukan kong tikman yung tubig, ngunit mapaklaan lasa. Etong tinatapakan namin, ito ay tubig, ay ilog. Pagtsatsagaan po natin to sa pamamagitan ng filter. At inumpisa na nga namin ang proseso ng pagpipilter ng tubig. Ngunit sa pagkakataon na to, hindi kami sigurado sa ginagawa namin. Ngunit subukan lang namin salain ang duming nakikita namin. At para may mainom tayo at panluto sa mga oras na guguli natin sa gitna ng gubat. Test. Para kung konting test. Kakataon na to, maghanap kami ng pwedeng makain namin sa gitnaan ng gubat. So, kung ano man makita natin pwedeng kainin, kakainin natin. Pre, ano yun? Nakita kami ng kulay pula at tila bilog na prutas. Ngunit sabi ng mga nakatira dito, ito daw ay hindi kinakain. Kaya naman, hinayaan na lang namin. Kaya na, solo. Na, pre. Taga. Sige, itakin ko ah. Taga. Taga lang. Tala. Solo ah. Tara, pre. Ano? Koto! Nang pahirapan na pagkuha sa mataas na saging na to, nakuha din namin isang grupo ng saging. Ito, yung kakainin natin hanggang makasurvive tayo dito sa gitna ng gubat. At dahil wala kaming dalang lighter at phosphorus, sinubukan naming pagkaskasi ng mga kahoy para makabuo kami ng isang apoy. Hindi namin iniida ang sakit sa kamay para makabuo lang ng apoy. At pagkalipas ka ng ilang oras ay nakalikha kami ng maliit na apoy. At pagkalipas ka ng ilang oras sa wakas ay may apoy na. Kaya naman, hindi na namin pinalagpas. At nag-umpisa na kami magluto ng saging sa pamamagitan ng kawayan. At habang niluluto namin ng saging sa kawayan ay hindi namin ini-expect na ganito ang mangyayari. Dahil paggabi na, magsisiga kami ulit ng apoy para meron tayong magsisilbing liwanag dito sa gitna ng gubat. At hinanda na nga namin ulit ang aming mga sarili at gumawa kami ulit ng panibagong apoy para meron kaming liwanag dito sa loob ng gubat. Ito yung hapunan namin. Yung saging na nakuha namin kanina. So ito yung tubig na nakuha namin kanina. Nabusog na kami sa saging sa kanya namin. Pre, ito rin yung tubig natin. Pinapatila lang po namin yung apoy. Matigas yung saging. Bata pa. So guys, katapos ng buong araw na adventure, oras na para magpahinga kami dito. Naliblib na gubat. Nagsisilbing liwanag namin, guys. Dahil sa sobrang gabi na at kami nakakain na rin na gabi para magpahinga kami. Grabe no guys no. Wala pa to. Ang hirap ng buhay sa dati saka sa ngayon. Nire-rewind lang po namin. Kaya sana guys, maunawaan nyo. Andayo, tulog na kami. Thank you guys.